Yun guys, no? So ngayon po may tanggap po tayong isang Lenovo IdeaPad 320 na supposedly papalitan ng keyboard ni Kuya. Pero sabi ko sa kanya, mahal ang keyboard. No? So, naman, Disable na lang. medyo under budget tayo. Kaya, yun nga. So, ang suggestion ko kay Kuya, i-disable ko na lang muna yung keyboard, except itong key na to, just the power, kasi hindi niya ma-on yung laptop. No? So, yun guys, panoorin niyo ako pa. Oo. Pwede ka naman gumamit ng external keyboard. Oo, yun ang ginagamit ko. Pero ito, tatanggalin natin to. So, dapat wala na to. Ano yan? Hindi, yung pindot ng pindot. Oo. Yung kasi nakaka-apekto sa iyo eh. Kahit na gumagamit ka external keyboard, gaganyan pa rin yan eh. Kasi nandiyan pa rin yung keyboard. So, yun guys, no? So, panoorin nyo. Ano pangalan mo kuya? Joel Andres. Patay, buta, kompleto pa do. Edit mo. Yun guys, panoorin nyo. Paano ba natin dinidisable itong buong keyboard na to without disabling the power. Kasi ito lang yung source ng power eh. So hindi ko pwedeng i-disable all throughout yung keyboard kasi hindi niya ma-on. No? So ang gagawin natin, disable natin lahat ng keys except the power. So yun guys, panoorin nyo sa pagbabalik ng WhatsApp. So yun guys. No? So supposedly pinapayo ko palagi na every time na magbubukas sana ng laptop or ng computer, tinatanggal ang baterya. But this time around, hindi ko pwede tanggalin ng baterya kasi kakapain ko yung power. No? So, pag sinabing kakapain ko power, ito kasi yung flex ng keyboard. No? Ayan ang flex. Ito po yung flex. Ano? So kung makikita nyo po, ang daming linya yan. Yung linya kasi na yan, corresponding yan kung ano yung mga keys na tatamaan. Ito kasi yan, ito. Ayan pala yung ano niya sir. Ito yung keyboard eh. So, usually kasi yung dalawang dulo, ang power. Nakapain. So, pag nag-on, yun ang power. Yun guys, no? So, kakapain ko lang muna. Oh. So, nag-on, no? Ayan na siya. So nag-on ang laptop. So nag-on ang laptop, no? So it would seem na yung dalawang dulo sa flex, yun yung power. So yun lang yung ililitaw ko. Kumbaga tatakpan ko yung the rest, tatakpan ko ng scotch tape yan. Kasi titira ko yung dulo, hindi ko tatakpan. So yan guys, nag-on siya, no? Pero hindi nakakabit yung keyboard, no? Kita nyo naman, hindi nakakabit, no? Okay guys, so ito yung keyboard flex natin. Ang gagawin ko dyan guys, tatakpan ko to. No? This one hanggang dito tatakpan yan. Yung dalawa lang dulo, ang ititira natin. So, medyo malabo, no? Pero yung kumbaga pangatlo hanggang dulo, tatakpan natin yung scotch tape. Then yung dalawang piraso lang dito ang ititira natin. So, ito yung gagamitan ng scotch tape. If you notice guys, yung dalawang dulo, hindi inabot ng scotch tape, no? Trim natin. Yung datingin natin, trim natin. Ito naman tayo makagupit yan. So, iniingatan naman natin yan.
So yun guys, then tutupi ko. Oh, Yun, so if you look closely, yung dalawang dulo, walang takip na scotch tape. Yan guys, mali na. Pero yung the rest, may takip na scotch tape. Okay? So ipipix natin ngayon yan. That's it. And let's try. Bye. So fast, pinaliit. Oh. Yan ko na guys. So, let's try. Yung, nag-on? Hindi nga lang umilaw, no? Pero nag-on siya. So, let's check, ano? dapat siguro yung ilan niya sa nawala na rin. So, kailangan wala na yung napipindot automatic. At check natin kung gumagana pa ito, which is sa tingin ko hindi naman. Siguro, yung isa sa natakpan ko, yung ilaw niya. Pero dapat may ilaw, tataka lang ako. Pero either way, as long as gumagana siya. Yun guys, no, final check. No? So, wala nang napipindot dito, wala na yung gumagana. So, wala na rin nakakaipit sa keyboard. Dahil wala nang function ng keyboard. Except for this one. Yung power on and off. No? So, quick fix lang po ito. No? So, dahil under budget tayo, so, kailangan gawin natin yung kahit paano usable. Kasi meron namang extra keyboard si Kuya. So, ginawa lang natin paraan para hindi muna siya magpalit. Dahil napakamahal po ng keyboard. Actually, mura lang yung keyboard. Sabi ko around 700, 650 lang ito sa Shopee, Lazada, no? Pero ang mahal po yung labor dahil hindi po ganun kadali na magpalit ito. So, babaklasin mo yan, tatanggalin mo yung board, definitely baklas lahat. At syempre, pag binaklas mo ang board, tinanggal mo ang battery, one way or the other, meron pa rin 10% na risk yan na baka mamatay yung board. So, wala nakakaalam. So, ganun talaga. So, sabi ko, ayan, ginawa namin ng quick fix. So, bariya lang din ang singil niyan pag merienda lang sa max. So, yan guys, so basically, ito nang gumagana. So, yun, turn over ko na kay Kuya. This is as good as repaired already. So, shutdown ko na lang para si Kuya mag-turn on. So, as usual pa rin. Hindi lang talaga gumagana pa. So, ayan. So, check mo na lang, Kuya. Patay. Nakapatay ka. Yung, check lang ni Kuya. Isa ko yung doktor. Oo, pindutin mo. Ayan, umilaw na eh. Pag umilaw, okay na yan. Hintay mo na lang. Siyempre, medyo mabagal yung laptop dahil ang ginagamit yung. Check mo muna, siyempre. Yun guys, no? So, of course, hard disk kasi yung laptop. No? So, aside from that, Intel Pentium. No? So, hindi tayo asa napakabilis ng laptop. Dahil Intel Pentium, 4 GB RAM, hard disk. Diba? So, gapang pa rin yan. But, hindi yung katulad kanina na hindi lang gapang, talagang wala ng paa. No? So, hindi na makagapang, hindi na rin no? So, right now, okay naman. Normal. Yun nga lang, hindi nagagamit ng keyboard. Dahil wala pang budget. Mahal po ang repair ng keyboard. Marami na po ako napalitan ng keyboard at alam nila kung magkano singin ko niyan. Pag ganitong Lenovo IdeaPad. Lenovo IdeaPad 320. No? So, ang ginawa po natin, quick fix. No? So, baka may magsabi na naman dyan, bakit hindi na lang palitan ng keyboard para tapos na ang usapan? Well, out of budget po tayo. So, quick fix lang muna ginawa natin para kahit pa paano po magamit ni Kuya yung keyboard. Ay, yung laptop. No? So, napansin ko kasi, no? So, sa mga hinge na ginagawa ko, may mga nagko-comment na bakit hindi na lang palitan ng hinge, ba't kailangan pa i-repair? Well, for God's sake, common sense po. No? So, the reason why nire-repair ang hinge, dahil mahal po ang pagpapalit ng mga hinges. No? Not necessarily the hinge. Ang hinge po, hindi po nasisira yan, dahil bakal yan. Ang nasisira, yung mga panel. Yung panel sa ilalim ng laptop, or yung LCD panel. Mahal po yun. No? So,
4,000, 3,000 ang palitan ng mga ganong laptop panel, no? Hindi po barya. At kung yung customer po hindi naman ganong kayaman, hindi talaga papalitan yan. Automatic i-repair na lang yan. Kaya kailangan pag nag-repair kayo, siguraduhin po natin na tama, akma at kahit papaano itatagal para kahit papaano hindi na mahirapan ng customer. Hindi doble gastos. So, yun guys. So, this one's okay already. Tapos na to, no? So, pag yung mukha na yan, nakamalungkot, automatic yan, palyado gawa natin. But since okay po yan, automatic yan. Gawa ang repair. Quick fix. Pag yung laptop nyo po, ayaw nyo papalitan ng keyboard dahil wala yung budget, quick fix na lang natin. At nagkataon kasi na yung power button, nasa keyboard. No? So, hindi mo pwedeng disable yung keyboard nang tatanggalin mo lang yung flex dahil hindi mo rin ma-on ang laptop. So, this time around, ginawa natin, disabled natin lahat ng keys except for one key. Yun nga yung power button. At ginawa natin yan using Magic Scotch Tape. No? So, at syempre, hindi lang yan vlog para ako ay may content. Yan po ay vlog para may matutunan po kayo. So, panoorin nyo yun guys para kahit paano po matuto kayo. At yung mga comment na bad comment, nakaka-stress yan. No? Baka matulad tayo kay Doc Willie Ong na magka-cancer. No? So, iwasan po natin yan. Dahil sabi nga ni Erap, sabi daw sa kanya ng nanay niya, anak, kung ikaw walang masasabing maganda sa tao, tumahimik ka na lang. Yun guys, maraming salamat. God. Ayun, okay lang kuya. Okay lang. Good yan.